Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ngayong umaga po ay narito tayo upang itaas ang ating pangalan ng ating Diyos. Tuloy nga ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Kaya po tayo ay mag-alak. Purihin ang Panginoon. Ihanda po natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng Kanyang salita. Si Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening. Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. The Lord worked righteousness and justice for all who oppress. He made known His ways to Moses, His acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, not repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great His steadfast love toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. For He knows our pain. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. For the wind passes over it, and it goes, and its place knows it no more. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to his children's children, to those who keep His covenant and remember to do His commandments. The Lord has established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. Bless the Lord, all you His angels, you mighty ones who do His word, obeying the voice of His word. Bless the Lord, all His hosts, His ministers who do His will. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Tayo po'y manalangin. Ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na kami nagkatipon-tipong muli upang itaas ang iyong pangalan at takilang at sa pagpurihan ka. Salamat muli, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap. Ito po ay nanggaling sa inyo. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga nagagawa namin kasalanan na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang karapat-dapat kami sa inyong harapan. Dinadalangin namin ang araw nito sa pakikinig ng inyong salita upang kami ay maituwid at makilala kayo ng lubusan. Ito po ang aming dalangin
sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inaanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsampa sa ating Panginoon. Sa pangunguna po ng ating music team na si Brother A.J. Alfaro, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Morning po. Morning. Psalm 103 verses 1 to 5 says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who crowns you with good so that your youth is renewed like the eagles. Sinimula ni Haring David ang kanyang awitin sa pagtawag sa kanyang kaluluwa at buong pagkatao na purihin ang Panginoon at alalahanin ang lahat ng kanyang mga biyaya. Ang layunin niya para hindi niya makalimutan ang lahat ng mabuting gawa ng Diyos. Ipinahayag niya na ang Panginoon ay maawain, mapagbigay, tapat magmahal, handang magpatawad. Binabalot niya tayo sa kanyang kabutihan at nililigtas ang ating buhay. Lahat ng pagpapalang ito ay nakamtan para sa atin dahil sa biyaya ng Diyos sa Panginoong Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, dumaloy ang habag at kagandahang loob ng Diyos, at ang ating kaluluwa ay nagsigaling. Darating ang araw na pagagalingin niya tayo sa lahat ng ating mga sakit, at ang ating lakas ay magiging lakas noong ating kabataan gaya ng isang agila. Kaya mga kapatid, magalak tayo sa kanyang harapan at purihin at itaas ang kanyang pangalan, ang Diyos na mahabagin at ating tagapagligtas. Let's sing praise the Lord. The
Morning po. Good morning. May mga natanggap po tayo ng mga prayer requests doon sa ating group chat. Gusto ko pong malaman kung may mga dadagdag ba doon sa ating mga prayer items bago tayo tumulong sa ating Panginoon. Pastor, ako po. Yes po. Palagi sumas ulo ko. Okay.
So, may plan po ba kayong magpa-check up or ano? Opo, kaso walang mga ano kasi, walang mga doktor. Ngayon? Puro mga sa January na yung balik. Okay, so check up in Japan. Meron pa po. Thanksgiving po. Sige po. Yung viewing po ako sa Quezon. Okay. Success naman kasi natin na po. Okay. Ayaw ng ulan. Pero ano ba? Okay. Meron pa po. Request or Thanksgiving. Although maraming may sakit sa atin, mga allergy. Sige po, kung wala na, sige, pigit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have given us. Salamat Panginoon sa opportunity so that we can gather once again as one family, as one body in Christ. We thank you that you have sustained us this past week. Thank you, dear Lord, for the cold weather, the rains. At the same time, we thank you, dear Lord, as well for the break from the weather days, so we can come here, we can walk to church, we can bless you. And sing praises to your name. So we thank you, dear Lord, as well for the opportunity that we can also spend time sa aming mga family, sa aming mga relatives sa province, and come back safe and sound. We thank you, dear Lord, for your traveling mercies that have also kept us. Salamat, Panginoon, for good health also. So we bless you and praise you today for who you are and for the wonderful things that the blessings that we have received from you. And so, dear Lord, we come to you with humble hearts as well. We seek, dear Lord, that you continue to watch over us, especially those of us who are sick, may mga allergies. We ask, dear Lord, that you continue to that you would extend your healing hands upon us, and that we would be well. And so we pray, dear Lord, for those of us who would not be with us today, ang mga kapatid na who are feeling under the weather, and for those of us na may mga allergies, we pray, dear Lord, that you use the medicines we're taking at saka yung rest needed so that we would, at saka yung mga care ng families namin so that we would get well. And so, dear Lord, we pray for Brother Ronel, kay Erling, who would not be with us dahil sa pupunsipon, kung mayroong konting lagnat. Pray, dear Lord, that may you take away yung mga sakit and may you grant them strength so that they would get well. We also pray, dear Lord, for Ate Rose, may mga nararamdaman siya, mga frequent headaches. Pray, dear Lord, that you would grant her na makapag-schedule ng appointments ng doctor this coming year. And so, we pray na maging maayos yung results and yung understanding kung ano yung maging yung diagnosis sa kanya. We pray na maging effective yung mga gamot, mag-respond yung katawan niya sa mga prescriptions sa kanya. Dear Lord, we also pray for Richard and Isabel Ventillo. We pray for healing and recovery sa kanila from motor accident. They are currently confined sa ospital ng Quezon, sa Lucena. And so we ask, dear Lord, that may you also grant them strength and speedy recovery. We also pray for Gloria Turao Bartolome, dimension stage 4 breast cancer, continues to undergo yung treatment niya. We pray for strength
para sa kanya, ganun din kay Dang Buenaventura na may thyroid cancer. We pray na mag-respond ang kanilang katawan, grant them provision para matustos ng Panginoon itong ongoing treatment nila. We also pray, dear Lord, for strength, emotional strength and physical strength. Ate Welinda, dahil nakakaramdam rin siya ng pagod. Although hindi specific, dear Lord, yung kanyang complaints, but dear Lord, you know her heart and what's in her mind. And so we pray, dear Lord, that you would also hear her prayers regarding dito sa kanyang request. Grant her rest also, especially during this season, so that she can also return, Panginoon, sa kanyang mga appointments at sa kanyang mga commitments this coming year. Ganun din po sa amin. To some of us na may mga expected schedules and appointments this coming year, we pray that may grant us wisdom para paghandaan din ang mga bagay na ito. Dear Lord, we also thank you that through this ministry, we are not only able to pray for one another and remember one another's burdens, but we can also bring to you at your feet yung aming country and ministry. We are thankful that through this ministry we can pray for one another and bear one another's burdens. We pray that you would continue to guide us, grant us wisdom through your word so that we would continue to eat and drink from the scriptures as we continue, dear Lord, in ministering, Panginoon, to the community that you have given us, to our families, and wherever you have also called us to in our different vocations. We ask, dear Lord, that you would help us to serve, dear Lord, to our loved ones and to our friends, the gospel that you have given us, so that they too would come to know our Lord Jesus Christ and find salvation, life, and rest and peace for their souls. Dear Lord, we also ask that may you guide our leaders. We pray that you would grant wisdom sa aming mga government officials, whether appointed or elected. We pray that they would be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. And in doing so, we ask as well that you would, as you give them wisdom, may they avoid, dear Lord, yung abuse of authority and corruption as well. We pray that may the principles of your word continue to be heard and seen in the way our leaders conduct their business also. For this, dear Lord, we are thankful as well for the opportunity that our brothers and sisters can continue to minister your word in government as well. And we pray for them that they will continue with the ministry that you have given them. We pray, dear Lord, as well for the new families that you have given us, this church ministry. Indeed, you have called us, Panginoon, to understand that our family is our first ministry. And in doing so, we pray that we will be able to take care, Panginoon, of our families, even as you equip us not only to be providers physically for the needs of our household. But rather, dear Lord, we pray that we would be providers spiritually as well. So we ask that you would equip us. And in so doing, we pray that we would point one another, dear Lord, to you. Dear Lord, today as we approach you in the study of your word, we ask that you would
as we prepare our hearts and our minds, we pray that you would open our eyes and our ears so that we would see your majesty and beauty in the study of your word. We pray, dear Lord, that you would call to us and that we would hear the shepherd's voice and respond. And in so doing, we pray, dear Lord, that as you speak to us, we pray that you will change us and we will be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Matthew chapter 10 verses 32 to 39. Sa panguna po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks, tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Matthew 10 verse 32 to 39 says, So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemy will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. This is the word of the Lord. Peace be to God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasigan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito ay nagsasaway at nagtutubig sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos. So, hayaan niyo pong basahin ko muli ang ating passage sa Matthew chapter 10, verses 32 to 39. This time naman po sa Tagalog. So, Matthew chapter 10, verses 32 to 39. This time naman po sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Ama, ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Ama nasa langit. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na rin kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin
ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pansin ko po, whenever we ask for prayer requests, ang isang item na hindi mawawala po sa ating mga prayer list ay ang mga request ukol sa ating pamilya. It's because nais natin na maayos ang ating pamilya. Basic yun. May pananaw o paniniwala pa nga tayo na kapag payapa ang tahanan, payapa rin ang ating buhay. Ngunit, kapag nagsalubong ang pamilya at ang paniniwala, siguradong gulo yan. Ilang kwento ang makikita natin sa scriptures na nagkakaroon ng conflict in the family nang dahil sa pagsunod at pagiging tapat sa Panginoon. Siguro iniisip po natin, Pastor, hindi po ba ang nagko-cause ng mga divisions ay ang kasalanan ng tao? Yes, sin causes division. But in conflicts, sabi nga nila, di ba, it takes two to tango. And the other side of the conflict, yes, on the one hand, nandyan ang disobedience and sin. But the other side of the conflict is faithful obedience to God. In the Bible, ang first example na makikita natin ng conflicts within the family ay si Cain and Abel. Si Cain and Abel o Cain at Abel ay anak po ni Adan at ni Eva. Sa Genesis 4:1-17. Si Cain ang panganay at si Abel ang bunso. And the story goes, naghandog ang magkapatid sa Panginoon. Dinala ni Cain ang ani ng kanyang bukid, at si Abel naman ay dinala ang panganay mula sa kanyang mga tupa. Ngunit nagalit po itong panganay, si Cain, sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil nakita niya na nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Pero hindi siya nilingap ng Panginoon. At dahil doon, nagalit siya. Imbis na magalit siya sa Panginoon, ibinaling niya ang kanyang galit sa kanyang nakababatang kapatid. Sa kanyang puot, pinaslang niya ang kanyang kapatid. As we go through Genesis, makikita natin hindi pa halos umuusad ang mundo pagkatapos ng baha. Makikita naman natin ang kawalan ng pagpipigil ni Noah. Iniisip natin, Noah, ano kaya yung conflict doon? Sa Genesis 9:20-29, the Bible says, Noah got out of control. Pagkatapos niya maging carpenter, dahil inutusan nga siya ng Panginoon na gumawa ng barko, o arko, magsasaka siya. At nagtanim siya. At sinasabi doon, sa Genesis 9, nawalan siya ng control. He became drunk. Sinira niya ang kanyang budhi at in-expose niya ang kahubaran niya sa kanyang mga anak. At dahil mabilis na manganak, syempre ang kasalanan, nakita ito ng kanyang anak na si Ham, yung kanyang kahubaran. Anong nangyari? Sunod-sunod na. Imbis na igalang siya ng kanyang anak, at takpan siya ng kanyang anak, ang ginawa, tuwang-tuwa pa itong si Ham na lumabas at sinabi sa kanyang mga kapatid, Uy, tingnan niyo si tatay. Hubad. Yung kanyang dalawang anak, na si Shem at saka si Japhet, nagmadaling pumasok
pero naglakad ng patalikod. Hindi nila tinignan yung kahubaran ng kanilang ama at tinakpan siya. Nang magising si Noah sa kanyang pagkalango at malaman ang nangyari, sinumpa niya ang sambahayan ni Ham at ang sabi, hanggang Kanaan. So yun ang nangyari sa buhay ni Noah. Nang dumami ang tao sa mundo, may isang lalaki na nagngangalang Job. At pinagpala po siya ng Panginoon. Binigyan siya ng maraming anak, maraming tauhan, at maraming ari-arian. Isang araw, sinubok siya ng Diyos at kinuha ang lahat sa kanya. Ang kanyang mga anak, lahat ng kanyang mga tauhan at mga ari-arian, naubos. As if this wasn't enough, pinahintulutan pa ng Panginoon na mapuno ng pigsa ang kanyang buong katawan. At isang araw, habang nakaupo po siya sa ibang versions ng Bible, ang sinasabi, nakaupo siya sa may basurahan. Ang ibang version sinasabi, nakaupo siya sa alabok. At kumuha siya ng parang isang shard ng pottery para kiskisin doon sa kanyang mga sugat. Nakita siya ng kanyang asawa. Ganito ang naging conversation nila ng kanyang asawa. Imbis na maawa sa kanyang asawa, o manalangin kasama niya, binungangaan pa siya ng kanyang asawa. Ang sabi sa kanya ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ibig sabihin, itong babaeng ito, ang gusto, wala ka nang ginawa, Job, kundi purihin ang Panginoon. Kahit na may sakit ka, pinupuri mo pa rin ang Panginoon. Sumpain mo na ang Diyos, magbago ka na. Yun ang ibig niyang sabihin. Sinagot siya ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? After this, wala na tayong maririnig sa kanyang asawa. Hindi siya binigyan ng importansya ng Bible. In Matthew chapter 10, verses 21 to 22, sinabi ng Panginoon, brother will betray brother to death, and the father his child, and children will rise up against parents and cause them to put to death. You will be hated by all because of my name. Sabi dito ng Panginoon, who will hate Christ's followers? Sabi dyan, our brothers, our parents, our children, members ng ating family, mga mahal natin sa buhay. Ganyan daw ang magiging buhay dahil sa pagsunod kay Kristo. In our passage today, Christ gives His purpose kung bakit siya pumarito, and the difficulties that lay ahead and how we ought to respond sa mga difficulties and challenges na ito so that we can prove ourselves as His disciples. Sa ating pag-aaral naman ngayon, ang panalangin ko po ay buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi niya sa kanyang salita. Nawa makilala po natin siya bilang ating aliw at karunungan sa tuwing tayo ay nahihirapan dahil sa pananampalataya. Nawa matutunan din po natin na kilalanin ang kanyang paanyaya, ang kanyang mga hamon at mga babala para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In the past Sundays, we have been asking this question and we will ask this same question again. What is the reason Jesus came into the world? What is the reason Jesus came into the world? Which leads us sa ating passage dito sa Matthew chapter 10, verses 32 to 33. Itong aklat na po na Matthew ay sinulat ni Mateo sa isang Jewish Christian audience na kasalukuyang inuusig po. Most probably dahil ang nangyari sa kanila ay binaling po ni Emperor Nero ang sisi sa mga Kristiyano ng masunog ang capital
ng Rome noong 64 AD. Pero sa totoo, siniraw lang naman ang may kagagawan nun dahil gusto niya ng space para sa additional buildings. Pero para hindi magalit sa kanya ang mga mamamayan ng imperyo, sinabi niya ang mga Kristiyano ang nagsunog sa Kapitolyo. So ngayon, na-imagine natin ngayon ang takot na bumabalot doon sa community ng mga Christians. And specifically dito, sa audience ni Matthew. On the one hand, tingin sa kanila ng kanilang kapwa Hudyo, ng kanilang mga kapamilya, ay mga kulto. Ganun ang tingin sa kanila. And on the other hand, namumuhi naman sa kanila ang mga mamamayan ng Roma dahil sa nangyari sa kanilang bayan. At ngayon, dahan-dahan sila dinadakip. Pinapasok sila sa kanilang mga bahay at kinakaladkad palabas. At marami sa kanila ng panahong ito ay pinapakain sa mga mababangis na hayop. Dahil sa kanilang pananampalataya. At dahil dito, marami sa kanila ngayon ang pinanghihinaan ng loob. Marami sa church nila ay kinakabahan para sa kanilang buhay. Ito ngayon circumstances ng pagkakasulat ni Matthew ng kanyang aklat. At nais niyang i-comfort sila na dumating na nga ang Mesiyas. Kasi pinagdududahan nila kung mahal ba kami ng Diyos at kung kami nga ay kabilang sa kanyang kaharian, totoo ba si Jesus ay Mesiyas? Bakit nangyayari ito sa amin? Tunay nga ba siyang Panginoon? Bakit kami nahihirapan? Bakit ganito ang nangyayari sa aming mga pamilya? And so nais niyang bigyan sila nais niyang palakasin ang kanilang mga loob para magpatuloy sila sa Panginoon. At dito sa ating passage, makikita natin how Christ does this. Iisa-isahin niya ngayon yung mga katangian ng tunay na tagasunod ni Kristo. At nakapaloob din dito habang binibigay niya yung bawat katangian ng disciple. Ilalagay niya doon ngayon ang layunin. Bakit siya bumaba? Punta tayo sa verses 32 to 33. Sabi po niya, "Therefore everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven." So pagkatapos silang tawagin ng Panginoong Jesus yung kanyang mga alagad at bigyan sila ng instruction na humayo, mangaral at magpagaling, binigyan ng Panginoong Jesus na babala ang mga alagad na hindi magiging madali ang kanilang buhay. Hindi magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Sabi niya, "You will be hated by all because of my name. But it is the one who has endured to the end who will be saved." Tapos sinabi niya sa verse 24, "A disciple is not above his teacher, nor a slave above his master." Piniliwanag niya rin na hindi sila dapat matakot dahil kung ano ang binigyan niya sila ng halimbawa. Kung ang mga Maya, may mga Maya rin sila nung unang panahon. Katulad sa atin, maraming Maya, di ba? Kung ang mga Maya nga, ang tingin natin ay parang walang halaga at binibenta nila sa maliit na halaga lang din yun nung unang panahon. Kung sila nga, yung mga ibon ay iniingatan ng Diyos, sila pa kaya na sumusunod sa Kanya? Sila pa kaya na mahalaga sa Panginoon? Bilangan niya ang bawat hibla ng buhok sa ating mga ulo. Hindi pa tayo aalagaan ng Panginoon? Therefore, walang dapat na ikatakot ang mga na kay Kristo. Bagkus masiyahan nga ang lahat ng alagad, lahat ng sumusunod sa Kanya, na matulad sa kanilang guro at Panginoon. So it all boils down to loyalty. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos na nag-iingat sa iyo. Hindi ba dapat, dahil iniingatan ka niya, inaalagaan ka niya, hindi ba dapat tapat ka sa kanyang anak, ang Panginoon?
at tagapagligtas? Sabi po ni Jesus sa verse 32, "Therefore, everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven." I-underline lang muna natin yung salitang confess. Ang salitang confess dito ay hindi lamang nangangahulugang kinikilala mo na totoo si Kristo ang Mesiyas. Marami sa atin alam yun eh. Alam natin yun. Hindi lang din sumasang-ayon ka na siya ang Panginoon. Hindi lang din yun kaalaman na napupuot sa Kanya ang buong mundo. Oo, sumasang-ayon ka na siya ang Panginoon. Oo, sumasang-ayon ka na may kapangyarihan siyang magsugo sa lahat ng Kanyang tagasunod. Pero may kasama rin yun na pagtanggap. Tinatanggap natin ang mga bagay na ito. At tinitindigan na totoo ang lahat ng ito. Ang confession na tinutukoy dito ay pagtindig o paninindigan. So, ang question sa atin is, dito, kamusta tayo sa pagtindig? Alang-alang kay Kristo. In some cases, pwede rin i-interpret ito na kapag may conflict, ipaglalaban ba natin to? Titindigan ba natin itong sinasabi ni Kristo? Itong testimony niya? Itong truth? Kahit pahirapan ka pa o ikamatay mo pa. Ganyan ang idea ng confession dito. I also want to direct your eyes doon sa sinabi ni Kristo. Sabi niya, I will also confess Him before my Father. Hindi po niya sinabi na, I will also confess Him before your Father. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, I will also confess Him before my Father. Ang ibig niyang sabihin dito, at 2 beses niya po itong inulit. Kapag paulit-ulit ang mga salita sa Bible, nangangahulugang may emphasis ito. Mahalaga ito. And Christ does not want us to miss this. That He has a special loving relationship sa Ama. At lagi silang in fellowship and communicating with one another. Dito ngayon nagkakaalaman kung sino ngayon ang tunay na tagasunod ni Kristo o kung sino yung tunay na alagad. Sino yung tunay na disciple? Ang tunay na disciple o tagasunod ni Kristo ay kumikilala sa Kanya at umaamin na sila ay kay Kristo kahit pahirapan pa sila ng mundo dahil sa kanilang pahayag ng pananampalataya. It is comforting to know, mga kapatid, na ang pangako ni Kristo ay, sabi niya, kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Amang nasa langit. Therefore, may idea ito na dahil dito sa confession natin, meron itong eternal consequence. May eternal implication ito. Sinasabi mo na sumusunod ka kay Kristo, inaamin mo at pinaninindigan mo na ikaw ay kay Kristo. Ito ngayon ang promise niya. Sabi niya, kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. And therefore, iingatan niya ang mga nagmamahal sa Kanya hanggang huli. Pero huwag po natin kalilimutan ang Kanyang babala. Hindi naman yung tunay na disciple lang ang pinag-aaralan dito. May babala din ng Panginoon sa mga nagkukunwari. Ang nagkukunwari ay mahahalata rin sapagkat hindi nila kayang panindigan si Kristo sa harapan ng mga tao. Ipagpapalit nila siya sa ibang bagay na sa tingin nila ay mas mahalaga at ikahihiya siya. Obviously, hindi sila talaga sumusunod sa Kanya at hindi nila siya mahal. Natural kasi pinagpalit mo eh. Ginagamit lang nila si Kristo para makuha nila ang gusto nila. At kapag nagkaipitan na o nagkagipitan na, anong nangyayari? Ilagay nila.
at anong nangyayari, we will keep what matters most to us. Pero dito sa mga nagkukunwari, ang unang-una nilang ilalaglag ay si Kristo. Sa kanyang commentary on Matthew, may sinabi po si John Gill. Si John Gill po ay isang English theologian and pastor na nabuhay noong 18th century. At ganito po ang sinabi niya. Ang sabi po ni John Gill, noong 18th century, moreover, to deny Christ is to drop or oppose any of those truths which regard His person, office, and grace, or to hide and conceal them from men through fear, shame, or cowardice of mind, and even not to confess Him through fear of men is interpreted by Christ a denial of Him, and such who deny Him in any form and shape, either by words or deeds. So, paano nila pinapakita ang kanilang denial of Christ? Sa pamamagitan ng fear, shame, and cowardice. At dahil ayaw nila kay Kristo, ano nangyayari? Ikinatatatwa nila siya at ang kanilang kapalaran. Sabi ni Kristo, sila ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. May eternal consequences po, mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo. At may eternal consequences din ang pagsuway. May eternal consequences ang hindi pag-confess sa Kanya. Mga kapatid, ano ngayon ang nakikita nating katangian dito ng disciple? Sa verses 32 to 33, a disciple confesses before men that Jesus is Lord. O pwede nating sabihin, a disciple confesses before men that Jesus is King. Na si Jesus ang Panginoon. And therefore, dapat tayo nagpapatira pa sa Kanyang harapan. One time po, may kinausap akong professing Christian. During the course of our conversation, lumabas na nagkakaroon po siya ng conflict sa kanyang schedule sa mga personal Sunday activities niya versus doon sa commitments sa church, sa kanilang church. Sabi ko sa kanya, inutos ng Panginoon na ipangilin ang isang araw sa isang linggo para sa kanya. Napagkasunduan din ng church nyo na ang itataguyod na araw ay Sunday. Tayo dati, Sabado tayo. Sabado nights tayo. At napag-usapan sa church nyo na ang itataguyod na araw ay Sunday bilang araw ng panambahan. Alam ba ng mga kaibigan mo na Kristiyano ka at meron kang commitments sa araw ng linggo? Sagot niya sa akin, hindi po. Ayun yung problema, sabi ko. Kung tutuusin, hindi naman dapat nagkakaroon ng conflict sa scheduling kung ikaw mismo, alam mo ang priorities mo. Hindi problema ng church yun, hindi rin problema ng Panginoon. Ikaw ang may problema. Ikaw mismo, hindi mo alam, or rather, alam mo ang priorities mo, and you've already made up your mind. Tingin ko, alam na niya talaga. Nitignan lang niya kung kakampihan ko siya. Pero mga kapatid, kapag nakarinig ako ng ganito sa church natin, asahan niyo, hindi ko kayo kakampihan. Hindi ko kayo kakampihan. Sasabihin ko sa inyo yung totoo, at sasabihin ko sa inyo kung saan kayo mali, para alam nyo kung saan kayo magsisimulang itama ang dapat nyong itama. Mga kapatid at kaibigan, ang criterion para mapatunayan na tayo ay tapat na sumusunod kay Kristo ay public confession. We need to make a choice kung si Kristo ba ay number one o hindi.
Starting from our public confession, mapapansin natin sa buhay Kristiyano at sa ginagawa natin sa church. Simula sa baptism, which is a public confession of faith, hanggang sa matapos ang buhay natin, hanggang sa kamatayan. Mapapansin natin, we will be tested time and time again na i-confess si Kristo. And it will require different levels of boldness, different levels of fluency, different levels of wisdom, sensitivity, and expression na dapat nating pag-isipan at paghandaan. Sapagkat mahalaga para sa atin na ang alagad ay natutulad sa kanyang guro at Panginoon. That's what Christianity is all about dito sa passage na ito. A true disciple confesses Christ before all men. He does that. Verses 34 to 36. Sabi ni Kristo, "Do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I came to set a man against his father, and a daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And the man's enemies will be the members of his household." Bago ko to ituloy, ayokong may magko-quote ng verse na ito kapag kaaway nyo ang mga biyanan nyo, ha? Kasi sabi ni Pastor, narinig ko sa preaching, Christ came to set a daughter-in-law against her mother-in-law. Therefore, okay lang na kontrahin. Yan ang hatol ngayon dahil hindi sila sumusunod sa Kanya. Bagamat tinawag niya sila mula sa Ehipto, dinala sila sa lupang pangako, at binigyan sila ng batayan para maging bayan niya, binigay sa kanila ang Kanyang utos para makilala nila siya, at alam nila kung paano mamuhay sa Kanyang harapan. Ibig sabihin, pinrovide na ng Panginoon ang lahat sa kanila para maging bansa sila, hindi pa rin sila sumunod. Ang ginawa nila, ang ginaya pa rin nilang batayan para maging bansa, ay yung mga karatig bansa. And therefore, dahil sa katiwalian at immoralidad sa kanilang bayan, hinatulan sila ng Diyos. At sa araw na hahatulan ng Diyos ang Kanyang bayan, pinahayag ngayon ni Micah sa mga tao ang nakita niya. Na napakaubod ng sama ng mga tao. At ano yung description niya sa mga tao? Eto na nga. Mahahati ang mga pamilya dahil sa kasalanan. Sabi sa Micah 7:6, "For son treats father contemptuously. Daughter rises up against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own household." Dito sa Matthew chapter 10, verses 35 to 36, in-echo ngayon po ng Panginoong Jesus itong pinahayag ni Micah noong panahon nila. Pero ang application po ng Panginoong Jesus, hindi lang sa bansang Israel. Buong mundo na ang pinag-uusapan dito. Dahil siya po ang hari ng mga hari at bumaba siya mula sa kataas-taasan, ang application ng kanyang passage na binigay dito ay para sa buong mundo. Starting verse 34, sinabi ng Panginoon, "Do not think that I came to bring peace on the earth." Buong mundo ang pinag-uusapan. Hindi po niya sinasabi na huwag niyong isipin na ipinanganak ako. Hindi niya sinabi yun. Ang ginamit niyang salita ay huwag niyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. This means po, may pinanggalingan siya bago siya bumaba at naparito. Sa makatuwid, hindi siya tagalupa. Siya ang Mesiyas, ang anak ng tao, na nagmula sa kaitaas-taasan at naging tao. Tapos sabi po niya, "I did not come to bring peace, but a sword." Para hindi tayo malito, at tayong lahat ngayon na napakinggan yung message last week, pinahayag dito ng Panginoon yung kanyang layunin ng pagbaba. Mapapansin natin, this is the first time na pinahayag niya ang kanyang layunin, pero in the negative. Sabi niya, "I did not come to bring peace,
but a sword. From this, it is clear na hindi siya bumaba para ipagkasundo tayo sa mundo. Hindi siya bumaba para ipagkasundo ang mga alagad niya, ang mga sumusunod sa kanya sa mundo. Bumaba siya na may dalang tabak. Ngayon, sa atin na hindi sanay, kasi meron tayong mga bagahe, meron tayong mga cultural baggages. Ay, kilala ko si Kristo na mabait, maamong tupa. Mahal niya ang kanyang mga alagad, mahal niya ang buong mundo. Dito magugulat tayo sa passage na ito. Dahil makikita natin na ang illustration ni Kristo o yung larawan niya sa kanyang sarili. Dito sa ating passage, sabi ni Kristo, bumaba ako na may dalang tabak. Bakit? Bakit siya may dalang tabak? Hold on to your seats. Dahil hindi ito pangyabang lang. Meron tayong mga kaibigan. Tanda ako nung high school ako. Meron akong mga kaibigan noon na nagdadala ng palisong sa classroom. Ewan, bakit? Pag wala yung teacher, tapos pagdating naman ng teacher, itatago niya rin. So ano yun? Diba? Para ano? Dito, sabi ni Kristo, dumating ako para gamitin ito. Magdirigma siya rito, hindi siya tupa. May tabak siya. At sabi niya sa verses 35 to 36, sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring mga kasambahay. Last week, pinag-aralan natin that Christ came into the world to bring peace. And then here, He clearly says, I did not come to bring peace, but a sword. Para hindi po tayo nalilito, i-review ko lang tayo doon sa ating napag-aralan mula sa Ephesians 2:14 to 18. Ang tinutukoy po na peace doon ng Panginoong, ang scriptures sa Ephesians 2:14 to 18 ay ito. May Hudyo, may Hentil, or non-Jews. At yun ay pinakipagkasundo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi lang yun. Ang purpose kasi ng Diyos ay pag-isahin at gumawa ng church. Hindi lang yun. Sa paggawa ng church, pinakipagkasundo niya rin ang katawan doon sa ulo. Sa Ama. Pinakipagkasundo niya sa Ama. Yun yung ibig sabihin ng kapayapaan doon. Wala nang alitan sa pagitan ng Ama at ng mga pinatawad. Yun yung kapayapaan doon. Dito sa Matthew 10, ang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang ugnayan natin sa mundo. Gamit ang kanyang tabak, magkakaroon ng hidwaan at alitan sa mga pamilya dahil sa ugnayan natin sa kanya. And it is a reality na hindi lahat sa ating mga kapamilya at mahal sa buhay ay kikilalanin ng Panginoong Hesus. Uulitin ko po, hindi lahat kikilalanin ang Panginoong Hesus. At yan yung dahilan kung bakit magkakahidwaan. Magagalit sila sa atin kapag nalaman nila na tayo ay na kay Kristo. Marami silang salitang masasakit na bibitawan, kesyo naging kulto ka na, kesyo nagpalit ka na ng relihiyon. Ganyan ang ano natin, di ba? Ganyan ang nangyayari sa kultura natin. Ang iba sa atin ay babantaan pa nga. Natatanggalan ng mana, tatanggalan ng trabaho, tatanggalan ng sustento, tatanggalan ng allowance, at iba't iba pa. Ang iba, pag nalaman na naging Kristiyano ang kanilang kapamilya, itinatakwil, pinapalayas. Yung iba, pinapapatay. Kaya nga may mga Christian churches dito sa Pilipinas, lalo na doon sa mga Muslim regions,
ang baptism discreet. Hindi agad pinapaalam sapagkat buhay ang kapatid. Because Christ suffered and gave up His life for our sakes, to some of our brothers and sisters, knowing Christ means literally giving up one's life for Him. Alam nila ang ibig sabihin ng binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa akin. Therefore, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Literal yun para sa ibang mga kapatid natin. Lalo na kung may banta ang buhay. Which leads us dito sa second characteristic ng pagiging disciple. Sa verses 34 to 36, a disciple expects conflict and division as a result of following Christ. At hindi ko na siguro kailangan pang ikwento sa iba sa atin, or pwede siguro ikwento ni Jovi at ng iba sa atin pagkatapos ng service. Naranasan ko ito first hand. Itong conflicts in the family dahil maninindigan ka sa katotohanan. At ano ang response natin sa mga bagay na to? Sa karahasan na nagmumula sa mundo. Observe mga kapatid, hindi tayo ang gumagamit ng tabak. Baka isipin natin, dumating si Kristo, dala-dala ang kanyang tabak. So ano dapat ang response natin kapag tumanggap tayo ng dahas mula sa mundong ito? Gagamitin ko ang tabak na ito. Yun ang aking response sa kanila. Hindi. Hindi tayo may hawak ng tabak. And therefore, wala tayong karapatan na mag-respond sa mundo gamit-gamit ang tabak ni Kristo. Siya lang ang may hawak nito. So ano ngayon ang tugon natin? Verses 37 to 39. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Ang daming negatives, no? Sunod-sunod. He who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it. Ang iba po sa atin, kapag inusig ng ating pamilya, at na-sense natin na may threat na ganon, ang ginagawa natin or ang response natin sa conflict na yon, mabilis natin na pinagpapalit si Kristo para sa ating mga magulang o para sa ating mga anak. Natatakot tayong sumuway sa pinaniniwalaan ng ating mga magulang o pamilya kahit mali pa ito. At marami na akong nakausap na ganyan. May paniniwala kasi magulang ko, hindi ko kayang suwayin. So, natatakot silang suwayin ang kanilang magulang, pero hindi sila natatakot na suwayin ang Panginoon na lumikha sa kanila. Hindi sila natatakot na suwayin ang nagbigay sa kanila ng hininga. Hindi sila natatakot suwayin ang nagbigay ng pagpapala sa kanila, ang nagbigay buhay sa kanila. Ano ngayon ang evaluation sa kanila ni Jesus? Sabi niya, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Lumalabas dito, ang parents and ang children is not everything. They're not everything. Yes, they are blessings from the Lord, but they are not the Lord. Pansin natin, dinugtong ng Panginoong Jesus sa verse 38. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Pwede nyo i-underline yan. Yung sunod-sunod na, not worthy of me, not worthy of me, not worthy of me. Puro mga negatives. Ang krus nung unang panahon, although alam ko,
Yung iba sa atin, ang pagkakaintindi, ano ibig sabihin ng krus dyan? Ang pagkakaintindi ng krus dyan ay mga pagsubok sa buhay. Hindi po. Although, alam ko, yun yung cultural baggage sa mga salitang ito. Pero, dito, ang ibig sabihin ng krus, especially noong unang panahon, ang krus noong panahon nila ay sagisag po ng kamatayan. Lahat ng pinapako sa krus namamatay. Walang nabubuhay dyan. At lahat ng pinapako sa krus ng panahon nila ay tinuturing na tulisan o kriminal. Worthy of capital punishment. So kahit nasabihin mo ay nagkamali sila, hindi. Tama lang na nandiyan ka. Lahat kayo, sinasabi nyo na hindi kayo deserve dyan. Ang lahat dyan, lahat ng pinapako sa krus ay tinuturing na kriminal. Ngayon dito, in the Gospels, dinidefine ng Panginoong Jesus kung ano ang ibig sabihin ng disciple or discipleship o pagiging tagasunod ni Kristo. Sabi niya, notice yung positive at yung negative dito pag kinumpare natin. Sa Matthew 16:24, sa Mark at saka sa Luke, ganito ang sinasabi ng Panginoong Jesus. If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Ang ganda ng pagkakasabi niya doon. If anyone wishes to come after me, which is basically yung definition ng pagiging disciple. He must deny himself, take up his cross, and follow me. So yun yung implications ng pagsunod kay Kristo. Makakasunod ka lang kay Kristo kung sabi niya, tatanggihan mo ang iyong sarili at bubuhatin mo ang iyong krus. Kapag nagawa mo yan, sumunod ka sa akin. In other words, ine-expect ni Kristo na ibigay natin ang buong buhay natin sa Kanya. Hindi sapat yung 99%. 99% mga kapatid is equal to 0. Siya ang hari ng mga hari at ang demand ng hari ay buong buhay. It's all or nothing. Hindi pwedeng nagdadahilan ka sa harapan ng hari. Ang ini-expect niya ay ibigay ang buong buhay sa kanya. It's either sumunod ka sa kanya or hindi. Ganun yun. Dahil siya ang Panginoon, nararapat lang na lumakad tayo tulad ng sa kanyang paglakad. Yun yung ine-expect niya. At dahil tinanggap niya ang paratang at pagpapahirap sa kanya na pawang isang kriminal mula sa mundo, dapat nakahanda rin tayong tanggapin ito. Ganyan po ang ibig sabihin ng pasanin ang krus. Dito sa Matthew 10, sinasabi niya in the negative, he who does not take his cross and follow after me. Ibig po niyang sabihin ay ganito, binibigay ko ang aking sarili para sa aking mga tagasunod. Ako ang kanilang gantimpala. Ngunit kung hindi mo papasanin ang iyong krus dahil ayaw mong ituring na pawang kriminal ka sa harapan ng mundong ito, kung hindi ka natatakot na sumuway sa akin, hindi ako para sa iyo. Iba ang iyong hinahabol-habol. Iba ang iyong tinatahak. Hindi ako para sa iyo. Hindi ako ang iyong gantimpala. Yun lang yun. And then in verse 39, sinabi niya, he who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it. So maaaring sinusunod mo ang iyong sarili ngayon at satisfied ka sa iyong buhay. Pero sabi niya, darating ang panahon na mawawala ang lahat ng ito sa iyo. May direksyon ang buhay sa mundong ito. At kung hindi ka sumusunod kay Kristo, lahat yan mawawala. Darating ang panahon na mawawala ito. Hindi mo kayang ingatan ang iyong buhay gamit ang iyong sariling landas o lahat ng iyong tinatangkilik. Kahit pagsamahin mo pa lahat ng iyong ari-arian sa mundong ito,
lahat yan mawawala. Hindi mo kayang ingatan ang iyong buhay. Natandaan ko, may nabasa akong article pa nga. Tungkol kay Michael Jackson. May in-install siyang equipment sa kanyang bahay. At habang natutulog siya, pure oxygen pa nga ang ini-inhale niya sa bahay niya. Kasi gusto niya, mapahaba ang kanyang buhay. Pero ganun ba ang nangyari? Hindi rin eh. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin maaaring ingatan ng ating buhay gamit ang sarili nating landas at pamamaraan. Lahat po tayo mamamatay at hahatulan. It's the price we pay for our sins. At dahil tinanggihan natin si Kristo na nagbayad ng parusa para sa ating mga kasalanan, mapapahamak tayo sa walang hanggan. Kung ano ang pagtanggi natin sa Kanya dito, siya namang isusukli niya sa atin sa harapan ng Ama sa darating sa araw na yon. Kung ano ang sukat na ginamit natin sa Kanya, siya rin gagamitin sa atin. Nakakatakot isipin na ganito ang mangyayari sa araw na yon. Tandaan natin kung ano ang sukat na ginamit natin kay Kristo, siya rin gagamitin sa atin sa araw ng kahatulan. Ngunit ito naman ang comfort para sa mga tapat na sumusunod sa Kanya at binigay ang kanilang buhay. Dahil ganun na lang nila siya kamahal, sabi niya, He who has lost his life for my sake will find it. Mga kapatid at kaibigan, we take comfort and joy in our Lord Jesus. He offered His life so that we who have lost our lives for His sake would find it. Siya ang tumanggap ng parusa at hatol na dapat para sa atin. At inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. At ito ay dumaloy sa atin. Itong buhay, tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang tunay at tapat na sumusunod kay Kristo ay mayroong ganitong katangian ngayon. 1. A disciple confesses before men that Jesus is Lord, sa verses 32 to 33. Sa verses 34 to 36, a disciple expects conflict and division as a result of following Christ. At yung pangatlo, sa verses 37 to 39, a disciple loves Jesus supremely. A disciple loves Jesus supremely. Mahal po natin ang ating mga magulang at ating mga anak. Basic yun. Ngunit hindi sila ang hari at Panginoon. Uulitin ko. Ang ating magulang, ang ating anak, ay hindi hari ng mga hari at hindi sila ang Panginoon. Mayroong naunang nagmahal sa atin. Magalit man ang mundo at gamitan tayo ng dahas, tinitiis natin ang lahat. Binubuhat natin ang ating krus, walang tigil natin ipinapangaral si Kristo, at walang sawang pinapahayag ang katotohanan. Ganito tayo tumugon sa karahasan na natatanggap natin sa mundong ito, sapagkat ang alagad ay natutulad sa kanyang guro at Panginoon. Sa umagang ito, nais ko po siyang ipakilala sa inyo. Ang pangalan po niya, ang pangalan po ng Panginoon at tagapagligtas ay si Jesus. Hindi siya naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito siya upang magdala ng tabak. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Amen. Dear Lord, we thank you for your word. These are strong words. Words that correct us. Words that confront us. That confront, Panginoon, our biases. At
preconceived notions, Panginoon, na what a Savior is. But your word is truth. And it tells us, and it shows us who you are, and why you came down. And so grant, dear Lord, that we would receive these to heart, these words, sweet, and bitter at the same time. It is bitter because we need correction. At the same time, it is also sweet. Because just as you use, dear Lord, the sword of your word, so you also use it like honey in our mouths to soothe us, to show us that Christ came down and gave His life for us. And because of His life, our service, the life that we lose in service, in the service of the Master, He says, this is what you lost. I will give life, life eternal, life abundant, which you would gain. And so we thank you, dear Lord, for these promises in His Word. Grant us, dear Lord, to think about these things and to prepare ourselves, our families also. Because at some point we will all be confronted by the truth. And in being confronted by the truth, we will be challenged to either follow Christ, to confess Him, or to reject Him. And so we thank you, dear Lord, that you also show us na may mga eternal implications. What we do in this life has eternal consequences. And the measure that we use in this life will be used against us or for us when you return. So grant, dear Lord, that we would take these to heart. In following you, we pray, dear Lord, that we would commit to you our all. To the point that we would lose our lives
for you. At the same time, we pray, dear Lord, that we would be faithful in proclaiming the good news as well to our loved ones, to our mothers and fathers, to our brothers and sisters, to our children. Grant that we would point them to you, so that they too would follow you and bless your name. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 8, verses 29. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For the silver test of affliction, their abundance of joy, and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urged Titus that as he had started, that he should complete among you this act of grace. But as you excel everything in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you be his poverty might become rich. Ito'y tumayo. Praise God among all blessings flow. Praise Him on creatures here below. Praise His love on the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us pray. Ama naming nasa langit, kami po ay muling lumalapit sa mga ito upang magpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob
ng bawat isa. Patuloy niyo po kami ingatan ang mga taong narito sa kanilang tahanan upang maabot sila ng iyong mabuting balita. Salamat po sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat din po sa mga biyaya at mga oportunidad na patuloy mong binibigay sa amin. Lalo na po sa kaligtasan at sa proteksyon ng aming pamilya. Salamat po sa binigay ng bawat isa na magagamit namin ito sa pangangailangan ng aming iglesia. Patuloy po kaming magpupuri at magpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maniliti po tayo nakatayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God through Jesus Christ be the glory forever. Amen.